Wala rin dahilan para magpanik ang mga depositor ng mga bangkong may investment sa nabangkaroting Lehman Brothers Holding Incorporated ng Amerika. Ayon po yan sa Bangko Sentral. Maliit lamang daw kasi ang epekto ng bankruptcy ng Lehman Brothers sa mga local bank na may perang nakatali sa Lehman. Saksi si Marizo Mali. Kumilos agad ang Bangko Sentral ng Pilipinas na magdeklara ang financial institution sa Amerika na Lehman Brothers na bangkarote sila. Sinurvey na raw ng BSP ang iba't ibang bangko sa bansa at lumalabas na wala pang kalahati ng 1% ng banking system ng Pilipinas ang may perang nakatali sa mga bangko ng Lehman. Kaya't ayon sa BSP, walang dahilan para magpanic ang mga may investment sa mga bangko. The exposure would amount to only 0.3 to 0.4% of the total resources of the banking system. Matapos ang Metro Bank at BDO, dalawa sa pinakamalalaking bangko sa bansa, sumunod na ring nagdeklara ang isa pang bangko, ang RCBC, na may pera silang nakatali sa Lehman. Sabi ng RCBC sa kanilang liham sa Philippine Stock Exchange, naglaan na sila ng 980 million pesos para punan ng anumang pagkalugi dahil dito. Ang tatlong bangko pare-parehong tiniyak na hindi raw maaapektuhan ang puhunan at inaasahang kita ng kanilang kumpanya. Ang mga bangkong China Bank, Philippine Savings Bank, Bank of the Philippine Islands, Security Bank at Union Bank, at maging ang SSS at GSIS, nagsabi namang wala silang mga nakataling pera sa Lehman Brothers. Ayon sa financial analyst na si Francisco Liboro, malaki man daw kung titignan ang perang inilaan ng mga bangko sa Lehman Brothers, maliit pa rin daw ito kung ikukumpara sa base capital ng mga bangko. Ang Metro Bank halimbawa may total capital fund na aabot sa mahigit 74 billion pesos. Ang BDO nasa mahigit 60 billion pesos ang total capital fund, habang ang RCBC mahigit 29 billion pesos. Still not enough to bring the bank down. See, I don't think that exposure is going to be too major with regards crimping the operations of the bank. Kaya payo ni Liboro sa publiko, huwag magpanik dahil baka humantong lang ang sitwasyon sa bank run o ang malawakang pag-withdraw ng pera sa mga bangko. A bank run that can happen because people are afraid, that might even be more of a problem than their exposure in Lehman Brothers. See? Because again, as I was saying, it's the depositors that make up the bank. Ang insurance company namang Sun Life Financial Philippines sinabing wala silang anumang transaksyon sa Lehman Brothers. Tanging ang parent company lamang nitong Sun Life Financial Incorporated ng Canada ang may investment sa bumagsak na kumpanya. Gayunman nananatiling matatag umano ang kumpanya dahil ang bulto ng investments nito ay nasa Pilipinas. Sa kabila ng pagbangkarote ng Lehman, handa naman daw ang British bank na Barclays na bilhin ang ilang shares sa trading at research operations ng kumpanya sa halagang $250 milyong. Ako si Marizo Umali, ang inyong saksi. Tiniyak ng Film Life na walang dahilan para mabahala ang kanilang mga policy holder sa kabila ng problemang kinakaharap ng kanilang parent company na AIG. Paliwanag ng Film Life, may sarili silang kita at investment na hiwalay sa AIG. Kaya't malabong maapektuhan ang kanilang obligasyon sa kanilang plan holders. Saksi si Tina Panganiban Perez. Tuloy ang mga transaksyon sa Film Life Business Center sa Makati sa kabila ng problemang kinakaharap ng parent company nitong AIG, ang pinakamalaking insurance company sa Amerika. Gayunman noong una, kabado raw ang ilang policyholder ng Film Life. Yung isang client ko tinanong, is it true that this is the development, but I heard your president saying you're okay? Will I take that word? Pero may ilan naman daw na di natinag. Most of them were not fazed about the recent developments. They were asking for proposals pa nga eh. Giit ng presidente at CEO ng Film Life, di raw dapat mangamba ang mahigit 1 milyon nilang policyholder. 90% raw kasi ng investments ng kumpanya ay sa Philippine government securities at bonds ng mga pribadong kumpanyang nakabase rito sa Pilipinas. We have a very strong capital base. We also have separate investments from our parent company. We stand by our commitments to meet our obligations to all our policyholders. Base sa mga dokumentong isinumite ng Film Life sa Insurance Commission, umaabot sa mahigit 100 billion pesos ang assets ng kumpanya, 23 billion pesos ang net worth nito, at 1.65 billion pesos naman ang paid-up capital. Pagtitiyak pa mismo ng Insurance Commission, hindi dapat igabahala ng mga policyholder ng Film Life na dadalhin sa Amerika ang kanilang pera para isalba ang parent company nitong AIG dahil mahigpit daw ang kanilang patakaran laban dito. The company is solvent. It has enough financial resources to answer the company's liabilities.
over its policyholders. They're not affected by it because they have their own resources. Their capitalization is adequate. Tiniyak naman ng AIG na tuloy ang normal na operasyon nito at tutuparin nito ang mga obligasyon nito sa mga policyholder. Sinaklolohan na ng US Federal Reserve ang AIG sa pamamagitan ng 85 bilyong dolyar na emergency loan, katumbas na mahigit 4 na trilyong piso. Kung mabangkarote raw kasi ito, mas matindi pa ang dagok sa financial markets kaysa epekto ng pagbagsak ng Lehman Brothers Holdings Incorporated. Halos lahat daw kasi ng financial institutions sa buong mundo ay katransaksyon ng AIG. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Naisalba raw ng VAT ang ekonomiya ng Pilipinas sa pagkalumpo mula sa hagupit ng economic crisis sa Amerika. At para raw maengganyo ang mga investor at madagdagan ng trabaho, ibubuhos daw ng gobyerno ang pondo para sa pagpapagawa ng mga infrastructure. Saksi si Lay Alves. Aminado si Pangulong Arroyo at ang kanyang economic team na purnada ng paghina ng pandaigdigang ekonomiya ang growth targets ng Pilipinas. Our growth in gross domestic product slowed down to 4.6% in the second quarter, a far cry from the sizzling 8.3% growth posted last year. Posibleng maapektuhan din daw ng problemang pang-ekonomiya ng Amerika ang pag-aangkat at pamumuhunan nito mula sa Pilipinas. We sell about 15% of total exports to the United States. If their consumers will be affected, then there will be less demand for electronic products from the Philippines. Pero salamat daw sa mga reforma sa buwis, pangunahin na ang VAT, hindi raw tuluyang nadiskaril ng paglago ng ating ekonomiya. Kasado na rin daw ang game plan ng gobyerno sa mga panibagong hamon sa ekonomiya. We will work hard also to strengthen the banking system, improve our fiscal health, encourage investment. Pasisiglahin din daw ng gobyerno ang kompetisyon sa pamamagitan ng pagbababa ng corporate income tax. The cut in corporate income tax rates next year will give companies more headroom to reduce their prices to the public and be more competitive. Tiwala ang Pangulong malalagpasan ng bansa ang krisis. The global economy may have knocked us down, but we have gotten up off the mat and dusted ourselves off. Filipinos are fighters, naturally optimistic, and we don't quit. Bagamat nananatiling nasa 47 level ang halaga ng piso kontra dolyar, bahagya namang nakabawi ang Philippine stock market kanina nang umakyat ang stocks ng halos 1.5%. Ako si Lay Alves, ang inyong saksi. Balak sundan ng Sea Oil sa darating na weekend ang ipinatupad nilang 50 centimos kada litrong rollback kaninang umaga. Naniniwala naman ng Department of Energy na posibleng ibalik sa 44 pesos per liter ang presyo ng diesel, bunso ng patuloy na pagmura ng crudo sa world market. Saksi si Julius Segovia. Di raw titigil sa pangalampag ang grupong Piston hanggat di na ibababa ng husto ang presyo ng crudo sa lokal na merkado. Insulto raw ang 50 sentimong bawas presyo na ipinatupad ng Eastern Petroleum at Sea Oil. Lalo tila inis na pito ng iba pang oil company kabilang ng Big Three. At least pumako sa 44 yung diesel. Actually, conservative na yon dahil bumaba na naman ang presyo na lang sa world market. Ayon sa DOE, posible naman daw bumalik sa 44 peso level ang presyo ng diesel sa local pump. Yun nga lang, baka sa susunod na buwan pa. Yung mga presyo na sinasabi ngayon, ang sabi ko nga is these are for October deliveries, no? So, mag-spill pa to sa October. Mula sa record high na $147 kada bariles noong Hunyo, bumagsak na ang Dubai crude sa $86.83. Pero kumpara noong Pebrero kung kailan huling pumalo sa $86 level ang Dubai crude, lumalabas na mas mahal pa rin ng 8 pesos ang gas at 13 pesos ang diesel sa local pump prices ngayon. Kaya si NEDA Director General Ralph Recto, hanggang sa ginanap na Philippine Economic Briefing, sinusulong pa rin ng 5 pisong one-time big-time rollback. Wala pa ring abiso ang iba pang oil company kung susunod sila sa bawas presyo. Pero ang Sea Oil, balak na agad itong sundan ngayong weekend. May pagkakataon pa siguro tayo na makapagbigay ng another 50 centavos rollback this weekend. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi.